Kumusta puso mo? Masaya ba? May pinagdadaanan? Broken hearted? Daanan mo lang. Huwag mong tambayan. Gusto mo mag-share? O gusto mo lang may makikinig sa'yo? Makinig ka na lang sa amin. Godcast, ang show na nagmula sa pagiging broken hearted. Kasama sina Tita Kay, Tito Ed, Iggy, and Mommy KM. Panibagong araw, panibagong kwento, at syempre, panibagong hugot. Come to daddy, baby! Kung nasaktan ka, naka-move on ka, o confused ka pa rin, welcome home, baby! This is your safe space for real stories, real feels, and laughter in between. So grab your coffee, your chinelas, and your tissue just in case. Because you're tuned into The Godcast! Stories of Life! Baby! So what's our topic for today? Baby! Come to daddy! Ayan po, ganyan po talaga siya in real life. He's a very natural guy. So ngayon, last episode, Yung... medyo pinagtanggol natin yung mga guys. Pinaglaban natin ang mga karapatan natin. Ngayon naman, pangalanan, bibigyan natin ng boses ang mga nasaktan, natakuhan, nauntog, at naka-move on kahit papano. Pero, sabik pa rin kay Baby! Panay ang baby ha? Bakit ba? Ano ba topic natin ngayon? Dahil ngayong episode na to, ang topic natin ay mga hugot at harot. Baby! Life lessons from past relationships. Yes. Ayan. So, grabe naman yung hugot at harot. Ayan. Very prevalent yung salita hugot for the past few years. ikaw, Daddy. ano mo? Kay ano baby? Mo? Oo. Hugot ko. Harot muna, harot moments. Harot muna. Kasi Harot panig moments, baby ka eh. Ay, malandi ako. Ayan siya. From scale of 1 to 10, gano'n? 11! Proud siya! Guys, proud! Sige, wanna share your ano? Ano yung pinakaharot mong ginawa? In the name of love. Parang define harot ba? Literal? Parang harot? Parang humarot lang ako walang love. Like harot? Like, siguro? Cuddle, mga gano'n. Cuddle pero walang label. Yun. Meron akong harot ng college. No label. No commitment. Pero harot siya. Tinakray ko may filter! Pagpunta na ako, Bulgarian! I-flip ko ito. Sige, idot na lang natin. I-edit out po ito. I-edit out ito. Hindi, kasi nung college ako, pangit na ako sa sarili ko. Siguro meron akong inferiority complex. Dahil physically, hindi naman ako attractive. Talaga ba? Okay, ganun. Baby! So yun, tapos kahit ako mismo, pangit ako sa sarili ko. Sobrang payat ko kasi. Sobrang payat ko. Hindi bagay sa akin yung super payat. Tapos, but that was the time na parang sobrang hype ko sa student body sa college. I always go out, I speak to the people, I do speech. I had a position in the school na kilala ko. So, there were girls pala na attractive, not physically, but dun sa talino siguro, dun sa ganito magsalita, yung mga ganon. And then there were those people, Haj, na talagang they kept messaging me and all and everything. Tapos, ayun, may mga point na mga naranasan ko na may conventions na mga student body, may biglang andun na
the girl, everything. Tapos, harot talaga. As in, think whatever you think, wanna think. During college days, sobrang raging hormones tayo. Sige ako lang. Siya lang po yun, disclaimer. Siya lang po yun. Ayun. Can you define what... So, parang dati kasi yung mga, I don't know, before mabigay parang ngayon ko lang naririnig yung mga buddies, partners, gano'n. Before naman kasi walang such thing as, you know, full-boy. Gano'n eh, parang, Walang cuddle buddy. tsaka before, may kasi ngayon, what I learned, so wala namang needed response after eh. Parang, before parang, you know that you care for that person. Tapos ngayon kasi, ang nagugulat lang ako, multiple eh. Before parang if meron kang kalandian yun lang. Exclusive lang yun. Ngayon kahit may nakikita ako, multiple eh. So, it's really different yung harot before. Kasi yung harot before, doon landi siya at walang commitment, may kilig yun. Okay. Kasi hindi ka haharot basta-basta sa hindi mo rin type. Siyempre, preference mo yun eh. So, ayun. So kahit walang label, type mo yung kasama mo, na-enjoy mo pa rin. Yun yung akin. So, yeah, I don't know how to further describe it without being censored. Pero, sobrang harap ko nung college. Maharap talaga. I admittedly, yes. College, College. Mami KM, any experience? Baka ma-overtime tayo. Ika-cut out natin yan. Yung harot moment, syempre, parang like, nasa kabataan, alam mo yun, like, Tito Ed, you know, at the peak of your hormones, and syempre, parang happy-go-lucky ako, ganun yung personality ko, very outgoing, and, you know, liberated. So, maraming mga harot moments, like, you met someone you feel you want to go out with, parang like may mutual, you know, agreement kayo na you go out together, di ba? May silent rule eh. Yeah, oo. Unwritten rule. Na you go out together and but walang commitment. So, kumbaga parang at the moment, gawin niyo yung gusto nyo and that's it. Kumbaga parang you're not in a relationship. Yun lang, hindi siya actually parang pinag-usapan na dapat ganito tayo. Walang ganon. Parang Spontaneous ang lahat. Yes. Actually, hindi siya pakiramdaman. Spontaneous ang lahat. Kung go ka, go. Coming from harot expert. From the guru itself. Huwag yung gagayahin, professional lang. Ginamit niya po isa sa professional na harot. Professional na maharot. Ayun. So, ganun siya. So, like parang walang nasisirang relationship sa inyo kasi parang mag-meet lang kayo pag, you know, when you feel like you need to meet, then wala naman like, hindi mo naman kailangan na mag-update from time to time, dahil nga siya walang commitment. So, walang break up. Yeah. So, parang okay lang, civil lang kayo. Parang it's clear sa inyong dalawa na hanggang doon lang. So, walang deeper connection after that. So, everything is like spontaneous na. So, parang yung it's thrilling and challenging na you keep the thrill na parang, for example, there was a time nung college ako, syempre magkakasalubong kami sa corridor. And people, hindi naman nila alam na may harot kami. Yes. Very discreet. Very discreet, di ba? So parang magkakasalubong kami, walang pansinan. Tapos matatawa ka, ang dami may gusto doon sa kaharot mo. Tapos minsan, tinukwento pa sa'yo, hindi mo masabing, hindi ako nasisabi, parang, bro, it's my trophy or parang gano'n eh. So, very discreet. And nandun yung thrill na parang no one knows, pero, It's just the two of you. I remember yung harap kong to. So, siyempre, before nung college, wala namang diba? Wala namang mayaman lang ang may sarili computer sa bahay. Yes. So, nandun ka lahat sa internet cafe. Yung mga 20 pesos per hour. Pa-extend po. Friendster pa to, Friendster. So, I was browsing yung profile ni girl. Kasi, hindi ko napansin, nandun yung mga klase ko sa isang subject. Sinabihan na ako na, uy bro, anong kinis yan? Alam mo yun parang sobrang ina-admire nila yung girl, tapos parang ako, yung look ng girl na yun, hindi ako magugustuhan kapag tatabihin yung mukha namin. Pero hindi nila alam.
sorry bro, we're going out already. Pero yun kaya, isang gentleman. Because not all men are like that. Yes. Pero kasi mga kiss and tell, hindi mawawala yan yung Shiba mga is not dead. FB boys, di ba? Yes. So, good thing naman with you is you keep it discreet. Yung hindi mo, like, ginawang parang trophy na, Hindi mo binrally. Yes. Super close ko na barkada. Alam nila, pero iilan lang kami, parang pipito lang kami magbabarkada. Pero di rin siya pinag-uusapan. Alam lang nila na pag nawala si Edward. Huwag niyo na istorbuhin kasama Lagi pa sa rutan. Ganun na. Pero walang nakakita, never kumat. Especially with me kasi I have a reputation too. Student leader. Simple siya. Well, Huwaran. Presidente ka ng student Paman tayo ng isang mabuting mag-aaral. Oy, nagservisyo ako ng maayos sa inyo. Nagservisyo. At sa kanya. Sinervisyo. Pero if you would compare, Student ako. mas lambing worthy ba yung noon at ngayon? Yung landi ngayon at noon? Paano ba? Kagaya kanina na pinag-uusapan namin ni Mami KM, it's different right now kasi sabi nga natin, di ba, bakit mas nagtatagal ba yung mga fuck buddies kaysa sa magkarelasyon? Yeah. Before kasi, whenever, parang ang unwritten rule is, whenever I need you, you should be available. Ngayon, I don't know, siguro that's the difference with a commitment and relationship. Kasi constantly, when you are in commitment, you should be constantly available. Pero kasi ito, kapag yung mga ganun na landila, kapag available, kailangan mo siya, ginagawa lang nila yung sarili ng available. So, yung boy, napipili. Kasi, I'm not bragging na at ipinagmamalaki na ginawa ko yun. Kasi, I learned now na matanda na ako at matured na ako, there's a void in me, kaya ako ginagawa yun. Yes. Hindi ako fulfilled, hindi ako buo. So, I don't know kung sakit ba yun or what, o kung stage ba yun or what. But definitely, I'm not gulan or I'm not okay, kaya ako pala nagawa yun. But before, I thought it's just plain landi. Diba? Because you're, like me, I was very young back then, very exploring, adventurous, you want to try things. So wala ka pa sa maturity na iba yung perspective mo about that, iba yung paningin mo. Compare ngayon na adult ka na like, shucks, hindi pala dapat ginawa yun. Diba parang gano'n. But it's wrong. You have to, disclaimer, we're not telling this like para to promote, diba? Normalize. Tigil niyo yan! Coming from him, ha? Tapos na ako dyan. But we're here, to educate our viewers and listeners, diba? Of what, paano ba yung mga ganung scenario for educational purpose, ha? And now being an adult, you have, sometimes, may mga bagay tayo na nagawa from our, from our past, from our youth na, ay, shucks, hindi pala dapat ginawa. Hindi siya nakaka-proud. It's not something that you can be proud of. Now, we are just sharing this or telling this to you because, let's be real, what's happening nowadays. Yeah. So, we're just giving you a view from titos and titas, diba? Yung from our generation back then, diba? Kasi especially nowadays that the landi culture is very prevalent. Before, nakakahiya kasi siya pag kumalat. Ngayon, parang bragging rights siya. Yes. And parang nagiging norms na siya nowadays. Like, it's okay you go out with, like, nabanggit mo kanina, multiple. Diba? Like, really? Kasi muna, pagka mga ganung fubo, diba? Parang isa lang yan. Yes. You are exclusive, diba? Just for that purpose. Pero ngayon, nag-evolve Iba na yung harot. Yeah. May schedule Monday to Friday. Grabe! Correct. At saka there were times before, yung na, pag sinabi mong landi ang harot, pwedeng wala namang sex factor. Yes. Companionship ang hawak. Gusto mo like kausap, enough na yung holding hands and everything. Ngayon, it's really different. Pero parang kami lang ba doon? Hindi, kayo. Wala kayong ma-share. Wala kayong hard moments. Kasi kung wala kami na lang dalawa. I was busy with academics talaga. Yeah. I was Huwarang
Mangara! I was a Bibo kid, honestly. I was a Bibo kid during the college. So, bahay, eskwela lang talaga. How about Tita Kim? Ako, alam niyo, late bloomer ako sa date, din lang ako nag-start. Ng harot. Yung pinakaharap na ginawa ko, ano yung date kayo, holding hands by walking, na walang label. But, you know the reason why there was no label. Yeah. Yun na yung harap sa'yo. Yun na yung harap. Okay. Oh. Very, very reserved. Lord, ang pangasama ko po palang tao. Ang dumi-dumi ko! Diba? So yun. Sige. Tsaka pababa ngayon yung age ng yung demographics ng landi culture. Nakita ko yun over multiple social media platforms na it's kinda alarming. No. Kasi syempre, di ba, unwanted pregnancy, tapos nagkakaroon ng issue with the family na hindi siya na-discuss. Sakit, HIV. Dysfunctional family is one of the leading causes ng issues ng kabataan today. Kaya naghahanap sila ng love from other people. Na hindi nila nakahanap sa sarili nilang family. Oo. Kaya naghahanap sila ng cuddle buddy. Well, which is panandalian lang. Yes. Diba? Just for the moment. Mm-hmm. Pero yung parang pinaka-root cause, Hindi siya na-address talaga. Kaya, ayun. Pero sobrang dami ngayon, like, even sa threads, syempre, very active tayo sa threads. Nagugulat na ako na ganun na siya ka-open and loud na parang, andito ako ngayon, sino available. Oo. Dati nga, you pay for it. Ngayon parang for free you can get For it. free, Yes. Because I just want the pleasure of Having someone. Yeah, just for the moment. Even walang salita, emoji lang. Alam mo na agad eh. Grabe. Pin lang. Pin lang ng location, emoji, tapos ang usapan. Talaga. Oo. And yung Ngayon, di mo na ako, di naman siya. At saka yung cuddle buddy ngayon is parang online selling, hanap, usap, deal. Dati sa amin, ASN. Ang luma! Harap na ba yun? Harap pag sumasap na yun pag gano'n. Hindi, kasi kung mag-start ng conversation, Mag-chat kayo. natin, Yahoo Messenger, Yes, YM. YM, Paano nag-uumpisa ang landi before? physical lahat, presence. Hindi siya, ngayon kasi digital di ba? Hindi, sabi mo, chat ASL. Paano? Hindi, dati kasi may mga, ako walang nag-materialize sa ganito. Nagtanong talaga ako. Hindi, kasi before, I guess before, nandun pa rin yung yung natatakot yung makipag-meet on, yung mga nami-meet mo online. So, yung before kasi parang enough na sa mga tao dun sa digital world na magkakasama tayo dun sa clan, sa GC. Yes. Pero, GM. Pero it doesn't necessarily mean that we need to meet up. Pero yung landi before, usually months mo na makikita, months mo na kakilala. Bihirang-bihira yung nagkakitaan lang tayo sa inuman, tapos landi na tayo. Usually, ganun siya. Proseso pa rin siya, kahit nalandiin mo lang siya. Tapos, dinadaan namin sa mga biro, jokes, yung may substance talaga. So, tapos, Parang giving hints and cues. kasi ako, kung wala rin kwentang kausap yung babae, kahit gusto ko siya, hindi ko siya lalandiin. Kahit maganda siya, kahit crush siya ng bayan, kung wala kang sense kausap, ayoko may paglandian sa'yo. Kasi gusto ko pa rin hindi ba super intellectual, pero yung May conversation, substance. may substance, di ba? Ngayon kasi parang, kahit di ka na magsalita, Tinginan lang. hali ka na, baby! Ganun lang. Even, Yung practice natin yung human rights mo, baby! non-verbal rights. So, non-verbal cues, yan. Tsaka yung eye contact, alam na agad ano yung gusto mo mangyari. Dati sa bar lang nangyayari, pagkatinginan, alam na. Ngayon, kahit sa kalsada, saka dati sa kalsada, pag nagkatinginan, suntukan. Ngayon, bugbugan sa kamang nangyayari. Kung saan. Kaloka. Yeah. Iba-ibang landi na ngayon. Iba na yung mga... Pero how do you start? Ikaw, from your experience, nagkakaroon ba ng exchange of photos, trade? Tapos how you paano nag-uumpisa? Personal lahat natin, personal. Presence. So walang pambobola na, ano yun? Kasama yun. Kasama. Super Pero bolero. personal. Paano ka mambola? Tsaka, tandaan mo dati, may bayad ng text, hindi mo gagawin mag-text na mag-text. Wala pang anti.
Piso, Tapos Tapos dati. scorecard pa. Walang early dati. Kaya talagang wala kang choice kundi to meet, umalis. Effort talaga. May effort pa rin yung landi dati. So, Magastos mo yung landi. Oo. Pero may parang napaka-convenient na landi. O diba? Basta may free wifi. Wi-Fi lang, naka-ano ka lang, naka-data ka lang. Bukas yung location. Iba may landi. Tsaka planado ang lahat before. May klase ako, ganitong oras, ganitong oras. Alam mo yun, may mga adjustments din kayo ginagawa kahit pa paano. So, ayun. Ay, college man. Well, yan. Speaking of harot, let's now shift from harot to hugot. Yan. Wala ako dyan. Ano yung hugot mo nung during panahon yun? Hugot ko? Ang yummy ko. Ice cream rally. Ice cream girl. Grabe din naman. So, alam niyo na po, Ed. Abangers, gano'n kayang yung tito namin. Oo. Nakakaya. Siya po ang siya po ang item sa ibabaw ng cupcake ng lahat. Ng girls. Ko po. Parang Huwag kayong mag-comment at huwag kayo lalabas at huwag kayo lalantad. Huwag kayo lalabas sa kalsada. Keep Baka it this makita way. rin. Baka makapag-comment dito sa podcast. Tandaan nyo, alam ko lahat ng bahay nyo. Well, yon. From harot, syempre meron kang experience ng harot. Yung hugot naman is really, a deeper connection. Diba? So, ito rin yung parang tinatawag na love na hugot. From past relationship, di ba? Pag-usapan natin, ano yung mga experiences nyo from failed relationship na talaga namang pinaghugutan nyo. Ako, connected dun sa isang episode natin, open communication. So, kailangan yung clarity na sinasabi ni Tito na you lay down your expectations, tapos you compromise, hanggat maaari, huwag kang keep silent, tapos parang hindi naman sa kinukonsinte, pero para maiwasan yung conflict, hindi ka na lang magsasalita. Ang nangyari kasi, everything is bottled up. Pag sumabog, parang ang lala, hindi siya kayang ayusin. So, as early pile up na sana, as early as possible sana pag-usapan, maging open, maging transparent sa lahat. Kasi you're dating to marry. You're looking forward to spending the rest of your life with this person. So, dapat alam mo din at alam na din kung ano yung kabuuan mo. Saan ka nanggagaling, nagugot mo, past mo, traumas, lahat. Parang hindi ka dapat matakot na ipakita mo kung ano ka, kung ano yung ginagawa mo. Kasi one way or another, yung traumas mo will also be healed by this person. Yeah. He is the right person. Just the same, ikaw din yung magiging sa kanya. Yeah. We will heal each other. Sino ba siya? Yes. Heal the world. Make Make a better place. Ikaw! Ako, ang hugot ko is pag nagmahal ka, make sure na you don't give the 100%. Kasi ako naranasan ko yun na binigay ko lahat. Lahat as in. Tapos nung nalaman ko na I was just only an option, Ang sakit! Gumuho ako. You feel betrayed. Yes. Oo. Parang binigay ko naman lahat. Pero parang walang natira sa akin. Kinuha niya lahat. Tapos parang binigay ko naman lahat. Mabait naman ako. I was kind to her. Pero bakit ganun? Yung pala yung lesson sa akin na pag nagmahal ka, huwag mo ibigay lahat. Magtira ka. Kasi ikaw yung may iwan in the end eh. Dala-dala niya yung pagmamahal na yun eh. At pwede niyang ibuhos yun sa ibang tao. Pero nung time na yun na isip mo ba na she was also giving herself or Fully no. Nakaramdam ako na at least may 75%. Oo. Okay. Kasi how can you gauge, like, itong tao ko hindi 100% sa May nararamdaman ko siya, may kulang.
Tinatanong ko yung saan, anong kulang? Ako din binibigod siya. Oo, may ayaw siyang sabihin, may ayaw siyang gawin, na parang deserve ko naman siguro. Kasi you know naman for a fact na ang love language ko is act of service. So, kapag may food delivery ako, I make sure na may extra para sa kanya at ako magdi-deliver personally. Effort? Sobrang Or effort. effort tayo. Taga saan siya? She's from a posh village in Manila. Malayo siya sa So, from your place, Yes. dadalhin mo yung... Ba't hindi mo na lang pinadeliver sa kanya? Ba't ikaw pa Baka mag-deliver? gusto niya maging grab driver lang. Ning, alam niya lang. Bakit Okay. wala desisyon ka? Baka fetish niya yun, maging grab driver. Kasi ako gusto ko rin yung Gusto mo rin siya makita. to see her. Bigyan lang din yung effort niya. Pero, Kunwari, bibigyan pagkain, pero pag inabot, hawak kamay ko. ano man lang yung 10 minutes na asking her na, how was your day? Nag-lunch ka na ba? If Grabe you want yung one effort. coffee, Oo. oo. Ako yung runner na, if you want coffee, I'll buy. Mas hindi mo sabihin, hindi lang kitang coffee. Ganun ako. Babaho ako. Okay, susunduin ko. Hindi ko kikisan na ko. If you wanna go out and go to the mall, let's buy something you want. And I'll buy. I'll buy it for her. Ganon. Sugar na rabi. Oo. Ganon ako. Azuka na di Papa. Grabe, kayo 100%. Oo. Para pati yung financial resources ko. Grabe. Oo. Pero kasi, That's love eh. Oo. That's who you are eh. That's how you love. Diba? Parang, kumbaga parang sa'yo, parang that would be your hugot or your learnings, diba? From, iba-iba kasi, diba? Like, for me, ako, ganun din ako magmahal, all out, diba? Pero, you know, basta ako, sino ba dito yung mga all out nagmahal? Wala! Diba? Yung alam mo, huwag mong paniniwalaan, ito yung hugot ko, huwag mong paniniwalaan lahat ng sinabi ng taong yan sa'yo. Kasi someday, that person will betray you. Oh Hindi pala totoo yung sinasabi niya. Sakit? Dahil sinabi niya sa'yo, hindi ka iiwan, that he or she will understand you no matter what. But at the end of the day, hindi pala niya kayang i-handle yung traumas mo, yung emotions mo. Ikaw! Walang gas, no? Diba? Diba? Bumaba na! Bumaba na dito! Alam mo yun, like, ano eh, like, ang daming tao, bakit ang sinungaling nyo? Sinungaling! That's, well, Iiyak mo dito. well, that's my hugot, no? With my past relationship, di ba? Parang, syempre, kumbaga parang you open yourself. Being in a relationship kasi, you open yourself. Inalis mo yung mga wall, yung boundaries. It's, hindi kasi naiintindihan nung tao what you have lost after a relationship. It's because parang ano eh, eto ako, I open myself to you, and yet, you still manage, you know, na iwan ako and break my heart. And that would leave us broken. Kaya nga, broken-hearted eh, di ba? So parang, wag yung i-invalidate yung feelings namin na okay lang kami. After you leave us, kung halimbawa, kung ginost nyo kami, okay lang kami. Kasi, Kung ginus We mo are- kami, we are not Mababa na talaga. okay, di ba? Sinabi ba ako? napifeel ko lang. We are not okay. A part of us is, kumaga parang kinuha nyo, like what you said. Yeah. Because you give your all 100%. So, a part of us na parang It's a life kinuha you mo. created with them. So, ikaw, you are starting, you know, to pick up the pieces again para mabuo ka, para ma-heal ka, nang on your own, di ba? Parang, eto ka, naiwan ka mag-isa, and you're, you know, trying to heal, to pick up your broken pieces para maging okay ka ulit, maging buo ka ulit. But at the end of the day, huwag natin kalimutan, mahalin natin yung sarili natin. Yun yun eh. Love yourself. To love yourself, you cannot give what you do not have. So, kung hindi natin mamahalin yung sarili natin, unang-una, it's a first step to healing, to love yourself. Because hindi ka matututong magmahal muli pag hindi mo minahal muna yung sarili.
Wala, landi lang talaga. Kaya mo namumugos. Sa mga single out there, alam niyo na, ready siya. Ready to mingle. Talaga ba? Ako, hugot ko sa mga past relationship. Siguro, pinaka natutunan ko, respect. Hindi ko sinasabing hindi rin disrespected ako. Because, na-realize ko din as a guy, dahil siguro yun yung character ko. Minsan, nadi-disrespect ko na yung karelasyon ko with my actions, with my deeds. Tapos, without me knowing it. So, siguro mas dapat, when you are in a relationship, mas conscious ka. And then, sensitive but not too much, I guess. You just have to know your partner more, and you have to work on that relationship na open kayo for the improvement of relationship. Kasi there were fights before na nag-aaway tayo just to prove that one of us is correct. Pero hindi siya dapat pala ganun kasi you're not saving the relationship pag ganun eh. You're just saving yourself. Your ego. And your ego, you're being selfish. And yeah, I learned the hard way. So ngayon mas naiintindihan ko na siya na dapat pala when you are in a relationship, open ang communication ninyo, may clarity kung ano ang tingin mo na deserve mo at ano ang tingin na partner mo na deserve niya. And then if hindi nagme-meet, you have to find a common ground. And number 2, privacy. Matter a lot. Hindi kailangan lahat involved. Kasi hindi naman lahat tutulungan kayo pag wala na kayong pera. Wala kang bang. Chismis na gusto nila. Wala kang pagsabi, di ba? Yeah, so yung mga ganung bagay. Tapos, yun, the two of you should protect the relationship kasi kayo lang dalawa yung andyan at walang ibang involved. So, sa akin, I guess yun yung pinakahugot ko. Very mature na. Kasi if you will ask me siguro 10 years ago, ang hugot ko lang sa relasyon is magsuot ng protection. If Parang you know, walang you know. panganay. Diba? It's really different. Siguro sabi nga ni Tita Kay, at this age, you are dating na To marry. To marry. para may makasama Yes. na sa buhay mo talaga. And to tell you honestly, kasi like me at this age, I'm 36. So, gusto ko na magkaanak, gusto ko na pag-gumising ako, may kasama ka ng gumising, mga ganun bagay. Nag-iiba talaga siya as you grow. And mas nagmamature yung perspective mo and understanding mo na before talaga, love is just about emotion. Yeah. May kilig ako, Love na agad yun. ako sa'yo, love na yun eh. Ngayon, you require deeper, you require, I guess, more. More. Diba? And you're cautious about the actions already. Kasi yun nga, love is a decision eh. Napatunayan mo yun sa relationship with my parents. Lagi nag-aaway din naman magulang ko, nakikita ko eh, diba? But they stayed through thick and thin. Kasi they chose to be with each other. Every day. It's a decision. Kasi totoo siya na parang gigising ka ngayon, hindi mo mahal yung asawa mo. Gigising ngayon, hindi mo mahal yung karelasyon mo. Pero pipiliin mo pa rin. na siya Pipiliin at kasama. pipiliin mo pa rin siya sa huli. Araw-araw. Kasi it's a matter of, sabi nga ng ate ko, it's a matter of isipin mo kahit gaano kabigat yung ginawa sa'yo ng partner mo. Pag naisip mo yung maraming nagawa niyang maganda, mas nagmamatter pa rin yung maganda kaysa doon sa bigat mo yun. And always think na parang kung alin mabigat, pinipitawan para hindi nakasama. Ganun siya. Oo, wala emotional Kasi value. hindi ka kahit in reality, diba? Kung ano nakakabigat, pitawan mo, mas mabigat mo. Diba? And there are situations na not meant to be resolved ASAP. Yeah. Ganun siya. So, yun, it's more mature ngayon yung understanding ko about love. Though it's really complicated, I guess. Yun nga, lagi ko rin naman sinasabi dito sa inyo before, na parang love is about taking chances. Love is about taking risks. Kasi if you won't do that, you won't know. You won't know what love really is. Diba? Kasi di ba naman, love is a mystery eh. Hindi mo siya ma-figure out agad-agad.
No one perfect ano naman yung love naman, di lang naman siya good things eh. Yeah. Actually, kasama siya, di ba? Yes. The pain, hurt, di ba? And You have to choose who's worthy of that. Oh, yeah! Gusto ko yun, you have to choose. Dami alam! Gusto ko yung ampang mo, tita kita. You have to choose who's worthy of that hurt and pain. Worth ba yun? Iiyakan mo, di ba? At the Yung end of the mabuhoy ka, nasakit. Di ba? Tapos ganun na, di ba? At saka hindi eh. From that excruciating pain, Grabe, excruciating. Inalo mo pa si Jesus Christ. excruciating pain, you will learn something from that. Pwede muna bago mo Oo. Malalaman mo kung worth it nga yung pain na yon. And it's charged to experience as well. Yes, it's always charged to experience. Oo. Yeah. Kasi in the end, pag you're matured enough na, ay, naramdaman ko yun, tatawanan ko na lang yun, ay, naging baliw ako. Dinaanan mo yun, di ba? Oo. Parang, okay, nalagpasan mo yun, Oo. parang, And look at me now, okay ako, I'm stronger than before. Kasi pinagdaanan ko yun eh. Yeah. level up. You become less emotional. Yes. You know how to handle yourself. Yes. Tsaka, hindi ka na puro patol, di ba? Oo. Wala ka na emotional baggage sa dala. Naging nonchalant ka na lang. Oo. Isa parang naisip ko nga, mas okay ata para maging nonchalant, di ba? Like, pero hindi. We are people, human beings are emotional beings. Yeah. You have to experience that to learn. Yes. And with that, yan, doon sa ating harot at hugot, ang tanong ay, ano yung gusto mong sabihin to your past self? Ngayon syempre, if we all have been through a lot, pain, the harot, the hugot, dinadaanan natin yan. Syempre, we were young back then. Now that we are all adults and mature enough, ano yung gusto mong sabihin sa past self mo? Good job, my young and faithful servant. Ay! Bakit? Talaga? Good job? Good job! Good job ka dyan? Nakikinig ka ba? Swak mo dyan! Statement ka niya. Swak mo dyan! No. Ako message ko sa younger self ko. I hope you're proud now because of all the mistakes that you did. I'm paying for it. Now. I'm paying for it now. And I would be thankful to you kasi you helped me to be who I am right now. Wala namang pinagsisisihan. Pero at least mas alam ko na ang mga dapat iwasan. Maraming salamat sa iyo. Wow. Okay. Ako, sabi mo walang pinagsisisihan. Okay. Ako marami Meron. akong pinagsisihan. Pero, I am thankful for everything that I have went through because lahat yon ay nagturo sa akin, nagpatatag sa akin, at nagpamature. So, even if late bloomer ako, natutunan ko siya on my own bago ko shinare sa friends. So, parang pinrocess ko muna sa sarili ko. And then, nung time na ready na akong i-share sa friends, nagkaroon ng input yung mga friends ko. Hindi na ako yung basta-basta naniniwala na hindi na ako kuha sa sulsol. So, parang ngayon, kahit may narinig ako hindi maganda na sinasabi ng iba, tatahimik lang ako. Kasi I acknowledge na, oo, totoo, hindi maganda yung nangyari. Pero, meron pa rin kabutihang naidulot. Kung sino man yung taong involved, may kabutihan siya sa puso niya. At yung kung ano yung nangyari, may kabutihang naidulot sa akin. And I believe it made me a better person. So, magpakatatag ka lang, mahaba pa ang biyahe. Kahit na nandun na tayo sa age na nasa 40s na tayo, pero I mean, time ko siguro ito. Ngayon pa lang ako nakakapag-explore. So, enjoy the ride. Yeah. Ako, if I tell the younger self is, congratulations, you made it. Yeah. I learned everything the hard way.
yung trials, na na-realize ko na yung trials, hindi pala dapat tambayan. Daanan mo lang. Yeah. Kasi you will learn from that thing. Na ay, ganito ako noon. At ito ako ngayon. Yeah. Ako to my younger self, sana hindi ka naging marupok. Pok Maru. Well, everything happens for a reason. It's for you, your perspective kung paano mo siya titingnan. Hindi man naging maganda yung experiences ng aking younger self. But I may say, I choose to take it as a lesson. Always a takeaway for me na to be who I am today. Marami ka rin pinagdaanan, younger self. Marami. You've went through a lot. The traumas, pinagdaanan mo yan. And yet you stayed strong. Ngayon, the fact that I am still breathing right now, I want to thank my younger self. Because naitawid niya. And sabi ko nga, every day, kahit na may battle every day, I still choose to fight. I still choose to live my life the way God wants me to. Kasi before, parang very young ka pa, you are in control of your life. Parang, ito gusto kong gawin, ito, okay lang yan, ako yung nasusunod. But as I am maturing right now, binigyan niya ako ng lesson na hindi pala dapat sarili ko yung magdadrive sa buhay ko. Somebody na who will lead me. Diba? Like, nung bata ka, hindi mo naiisip yan eh. Because, you know, carefree ka, hindi abot ng isip mo, you're just at the present. Yeah. Hindi mo iniisip yung future mo. Yung now that, you know, I am now in my present situation, years after, iba na yung perspective ko to my younger self, parang, oo, hindi maganda yung pinagdaanan mo, hindi maganda yung ginawa mo, pero hindi pa rin huli ang lahat, diba? You will not just sulk in nagsisisi ka sa ginagawa mo, sa ginawa mo, but instead, you need to rise up and do something with your life. And that's one thing that I want to thank my younger self, na hindi lang siya nanatili doon sa pagkakamali, pero pinili pa rin niyang bumangon at magpatuloy at baguhin yung storya ng buhay niya. And, Dear Ate Chara, at yan ang mga harot, hugot, God! pagmalandi. Diba? Ang daming takeaway for this episode. Pawang professional lang po ulit ang gumagawa doon. Siguro pero ako ma-advise ko lang siguro on our listeners or viewers din. Continue to explore, but be careful. Be responsible. Yeah, you have to be accountable on all your actions. If you are not, if you don't know how to be accountable, don't try anymore. Ito yan eh. If you are not ready to be responsible, don't try anymore. Ito yan eh. Whatever choice you make right now, It's you. it's you. And you cannot avoid the consequences. Yeah, there will always be Oo. consequences. May balik ang lahat. Masama man or maganda ang ginawa mo, laging may consequences. yan. Siguro May yun yung isipin nila. Pag ito ginawa ko, ano nangyayari? Diba? And I believe mas highly analytical na yung mga kabataan ngayon. Compare talaga nung kami dati. Kasi dati, wala eh, talagang spontaneous lang kami lahat dati during our age. Raging hormones. Raging hormones. Very playful pa kasi. Yung mga ganong era and you know, limited lang naman din yung mga information Yeah. before. Kumbaga yung explorations namin before is for us knowing na it will make us ready in the future. Now the exploration is just for the sake of experience eh. Diba? Parang you're not looking forward to sa pwedeng mong kung paano i-prepare yung sarili It's mo. more on like self-satisfaction. Oh, not generalizing it, but it's most commonly na nakikita natin. Ganun siya. Ganun na. So ayan, ha! Joke lang. Hindi po ako maharot. Tapos hindi pala na rin. Oo.
ayan, napag-usapan na naman natin ang mga bagay-bagay na hindi na naman natin in-expect na kung ano-ano. But really, what makes it interesting, super relatable yung before And after. And after. And then, kung ano kami before, ano yung kabataan ngayon sa nakikita namin. Shucks, I'm talking about Parang ganito kami noon, paano kayo ngayon? Oo. Yeah. Yun lang. Ang dati, may Very protection. different. Ngayon, wala na kayong tao. Yung ganun na yun. So yun, it's another episode, super relatable. So, I Super hope... light lang yung conversation. Yeah. Paglandi ako kami. Talk to the master. And kung nasaktan ka, kung nasaktan ka, natawa ka, o napaisip ka, ibig sabihin nakikinig ka. Good job ka dyan. Mga abangers, kung may gusto kayong i-share, ikwento mo lang yan, go lang. At baka ikaw na ang susunod na bida. DM is the key. Hanapin nyo kami online and use the hashtag Godcast. Ikwento mo. Legit, babasahin namin yan. Hanggang sa susunod na... Dian? Ay, hindi ba? Talagang gusto niya lang yan eh. Guys, open siya. So yan naman rin. Pero kasi Hanggang sa susunod na harutan. at latian, kwentuhan, Na may konting hugot. Only here on The Godcast Stories of Life. Makinig ka na lang sa amin. Godcast, ang show na nagmula sa pagiging broken-hearted. Kasama sina Tita Kay, Tito Ed, Iggy, and Mami KM. Marinig mo kami sa lahat ng streaming platforms.